Episode 345 na tayo naabot kami na pangarap mga kapuso araw ng Lunes. Napapangiti nga tong si Lynette, no, kaya nga napansin agad ni Moira. Bakit nga naman tong umingiti? Sabi naman ni Lynette, sa totoo lang Moira, kaya ako napapangiti dahil talagang hindi ako makapaniwala dahil bagong bago ito sa akin. Ang napakaitaas na Moira, talagang hihingi ng tawad sa akin. Sino ba naman ako? Ordinaryong tao lang naman ako, sabi naman ni Moira. Actually, talagang napilitan lang talaga ako. Kung tutuusin, hindi talaga ako hingi ng tawad sa'yo. Pinilit lang ako nito ni Robert. Alam mo, Moira, ipapaalala ko lang sa'yo, pwede bang i-refresh mo yung mind ko? Ipaalala mo lang sa akin kung ano ba yung mga kasalanan na ginawa mo. Sabi naman ni Moira, as far as I know, wala akong kasalanan na ginawa sa'yo. Ganun ba? Okay, sige, sa pagkakataong ito, ipapaalala ko sa'yo ha. Iisa-isahin ko. Una-una tinawag mo akong kabit. Kahit naman na alam mo, niya yung history namin ni Robert noong panahon yun. Pangalawa, dilait-lait mo ako. Sinira mo ang buhay ko kasama ang anak ko. Dinamay mo pa si Annalyn. Kaming dalawa. Kaya kami nagkaganito dahil sa'yo. Sabi naman ni Moira. Alam mo, pinigilan ni RJ. Moira, samantalang tong si Giselle, nag-iikot. Diba nga, nasa restaurant nga sila. Nakita niya si Zoe na pupuntahan yung mami niya. Zoe, Tita Giselle ko pala. Ayun. So sabi naman ni RJ, Moira, nandito tayo para humingi ka ng tawad kay Lynette. Kung ano man ang sabihin niya sa'yo, tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko ang desisyon ni Lynette kung patawarin ka niya o hindi. Sabi naman ni Moira, I am very sorry Lynette sa lahat ng mga kasalanan na ginawa ko sa'yo. Sabi naman ni Josa, humingi na sorry si Moira. Tara Josa, lumapit tayo. Hindi pwede, Lynette. Hindi po pwede, ganun-ganun na lang yun. Hihingi na lang siya ng tawad. Kinakailangan lumuhod siya sa harapan mo. Tiyang, oo. At hindi lang yun, kailangan halikan din yung talampakan mo. Sabi naman ni RJ, kasama ba talaga yun? Oo naman, Dok. Aba, kung alam nyo lang kung gaano kasama yung asawa nyo na sobra talagang ginawa niyan. Sabi naman ni Chang Susan, kulang pa yan. Alam mo, Moira, kung gusto mo magpakumbaba, sagarin mo na, magpakababa ka. Sabi naman ni Giselle, alam mo, isang gabi tumawag ako. Nagpapanggap ka lang pala na kunwari ikaw yung daddy mo. Ikaw yung kausap ko sa kabilang telepono. Sabi naman ni Zoe, hindi ko alam pinagsasabi mo. Sabi niya, sige, magsinungaling ka pa. Bigla na siyang umalis. Kinuha agad ni Giselle si Zoe, hinila niya. Ito na yung huling beses na gagawin mo sa akin yan, bastos ka. At din naman ni Zoe, talagang hindi ka naman karespeto matapos nagawin mo to sa mami ko. Tapos ngayon, feeling ka na relative kita. Porket relative kita, umasta kang ganyan. Alam mo, pinagtataka ko lang, bakit pagdating sa mami mo, sa ginawa ko sa mami mo, galit na galit ka sa akin. Pero samantalang, yung mami mo naman ang may kasalanan kung bakit naging ganyan ang daddy mo. Sabi niya, gusto mo pa ba kausapin ko ang daddy mo at itanong sa kanya na ikaw talaga yung kausap ko sa teleponong yun nung araw na yun? Nandito lang siya, sabi niya, So sabi naman ni Lynette, Moira, kaya mo bang lumuhod sa harapan ko? Lynette, tumayo ka dyan, sabi ni Aling Susan. Kaya nga lumuhod na. So nagulat ito si Josa saka si Chang Susan, Tapos sabi naman ni Lynette, Moira, hindi ko akalain na luluhod ka sa harapan ko. O bakit? Ito lang pinapagawa mo sa akin Alam mo, Moira, tinatanong lang naman kita kung kaya mo lumuhod sa harapan ko. Hindi ko ma-ini-expect na ginawa mo nga talaga. So natatawa si Chang Susan, sabi ni Chang Susan, Moira, uto-uto ka pala Sabi niya, nagtawa na silang dalawa ni Josa. So sabi naman ni Moira, walang hiya ka talaga. Kapi ko na si Moira, napaiyak siya dahil yung pride niya di ba, nandoon So nagkagulo. Ang ginawa ni Moira, kinagat-kagat na sa biti si Lynette. Nagkagulo, kaya ang ginawa ni Lynette, tinadyakan niya sa mukha si Moira, nasipa sa may labi. Kaya pagtayo ni Moira, nagbibleed yung kanyang labi. Sabi naman ni RJ, Moira, hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo kahit pakiusapan pa ako ni Zoe, hindi na ako magpapakita sa'yo. Sabi niya, Sabi naman ni Moira, di wag mo akong patawarin, sige na. Huwag mo na akong patawarin dahil pagod na ako kakasuyo sa'yo para lang mapatawad mo ko.
From now on, hiwalay na tayo. Gawin mo na kung anong gusto mo. Alam mo, mahal kita eh. Pero ito lang kailangan kong gawin. Sabi niya, no? Ngayon, hindi mo kayang pakitunguhan bilang asawa mo, at kung ang tingin mo sa akin ay hindi na asawa, pues hindi na rin asawa ang tingin ko sa'yo. Sabi naman ni RJ, no, ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa ang may ganang magalit. Ikaw pa tong galit ng galit. Talaga. Paano ba naman inutusan nyo akong gumapang sa sahig na para bang uod? Hindi ako uod. Hindi ako parang uod. Sabi naman ni Susan, no? Hindi ka naman talaga uod eh. Sino ba may sabi uod ka? Wala namang uod na gumagapang. Sabi naman ni Josa, at wala din po uod na nangangagat. Sabi niya. Sabi naman ni Lynette, huwag ka na maangan. Alam namin na nagpapanggap ka at ikaw ang pinakahayop dito. Sabi naman ni Moira na walang niya ka talaga, Lynette. O sige, subukan mo. Subukan masaktan si Lynette. Inawat siya, no? So wala na nga nagawa to si Moira at umalis na nga. Sabi ni RJ, pasensya ka na, Lynette. So umalis na rin si RJ. Sabi naman ni Chang Susan, tara na, Lynette, umalis na tayo. Patinan natin sa hospital yan. Baka kasi marabis ka pa dahil kay Moira. Pwede mo may malaaso pala pag-uugali nun. So ito na nga, nalaman nga ni Carlos na kinagat siya ni Moira. Tapos nakita na nga itong mag-ina, ma'am, ano nangyari sa mukha mo? Paano tinadyakan ako ni Lynette? Sinipa ka ni Tita Lynette, bakit? Paano kasi kinagat ko siya sa paa? Ano kinagat mo siya sa paa? Oo, at tinadyakan niya ako kaya to dumugo tong labi ko. Alam mo kung tuluyan talaga nasira itong pagmumukha ko. Order ako ng pison para sagasaan siya. Tara na, umulis na nga tayo dito, maraming kontrabida. Sabi, Moira, hindi mo pwedeng isama si Zoe palayo sa akin. So sabi naman ni Zoe, sorry ma'am, kasama ko kay dad. Pakululan to ni Zoe eh. Pakululan to. Kung nga rin magkaano sila, hindi sila magkasundo mag-ina. Zoe, mali ang desisyon ng ginagawa mo. O bakit? Ba't ako sasama sa'yo? Baka mamaya pa makagat mo ko, no? Napaka-violente mo. Nangangagat ka ng paa. Alam mo, hindi kayo magkakasundo ni dad. Hindi kayo magkakabalikan hanggat hindi ka nagbabago. Sabi naman ni RJ, Moira, umalis ka na. Sa akin lang anak ko. Wala na nga naggawa si Moira at umalis na nga siya. At humingi nga ng sorry si RJ sa mga nangyari. Sabi niya, hindi na talaga kami magkakabalikan ng mami mo. Isa okay dad, kasi naunawaan ko naman yung desisyon ninyo. Sabi niya, ang inaalala ko lang, baka maghiganti ang mami mo kasi nagbigay siya ng threat sa amin na maghiganti siya. Huwag mo na siyang alalahanin dad. Nasabi niya lang yun dahil masama ang loob niya kanina. So ito na nga, nakita na nga sila sa East Ridge at na-sermon na ng konti ni Carlos si Lynette. Sabi ko na nga ba sa'yo, huwag ka makikipagkita kay Moira. Alam ko na to gulo na naman to. Sensya ka na Carlos sige na. Pagalitan mo kung hanggat gusto mo. Sabi naman ni Chang Susan, no? Alam mo, Doc Carlos, yung si Moira, sumuko na. Anong klase ng pagsuko? Anak ko, tuluyan na nga niyang pinakawalan si Doc RJ. Tuluyan na nga siya nakipaghiwalay dito. Kaya yun ang nangyari. Si Doc RJ, sobrang free na. Malayang malaya na siya. Single na siya ngayon. Masayang masaya na siya ngayon. Sabi ni Chang Susan, no? So yun na nga. Ito naman si Carlos talagang kay Carlos talaga na nag-aalala na nasasaktan dahil nga single na nga itong si RJ. Ayan. So sabi naman ni Carlos, o siya, patingnan na natin yan. Kasi baka magkarabis dahil nga kinagat ka ni Moira. Ito naman ni Lynette, pupunta lang ako sa opisina ko para Carlos, saglit lang to. Tapos paglabas ko ng opisina, samahan mo na ako para turukan ako ng anti-rabies. So yun na nga, talagang inawat ni Josa. Naku, Chang, kasi masyadong matabi ng dila mo. O pasensya mo na ako, Dok, kasi ganito lang talaga ang bibig ko. Alam mo, ikaw lagi mo talaga ako nilalanag. Sabi ni Chang Susan kay Josa, aray ko. Sabi naman ni Carlos, alam nyo, Chang Susan, okay lang. Hindi naman ako natetreat kay RJ. Ano yun? Di ba porket na single siya may kipagbalikan na siya kay Lynette. Sabi niya, ay hindi Dok. Boto kami sa inyo ni Josa. Alam mo, ikaw lang sapat na. Sana naman pati si Annalyn matanggap din ako. Naku, si Annalyn pa masaya yun. Kung saan masaya ang nanay niya, doon din siya.
Kaya boto kami lahat sa'yo, Do Carlos, no? Ako patay na. Samantalang tong si RJ, pinuntahan nga si Lynette para kamustahin kung anong kalagayan nito at para humingi na rin ng pasensya personally dahil nga sa mga nangyari sa ginawa ni Moira. At ganoon din naman tong si Lynette, humingi na rin siya ng tawa dahil nga noong isang gabi nasigawan niya tong si RJ dahil nga kay Annalyn. Hindi nila alam, nakikinig si Annalyn sa pinag-uusapan nila. So sabi naman ni RJ, so bati na tayo. So napangiti na lamang si Lynette, diba? At nagkaayos muli sila. Samantala si Annalyn, habang nakikinig sa kanila, bigla na lamang ito napangiti. Dahil nakita niya okay na ulit ang mga magulang niya.